Magandang gabi, Batangas. Narito ang mga balita sa Palakat Weekend News ngayong March 8, 2025. Tinanghal na regional winner sa 2023 Local Legislative Award sa City Category ng Philippine Councilors League ang Sangguniang Panglungsod ng Batangas sa awarding ceremony na ginanap sa Cagayan de Oro City noong February 27. Ang LLA ay sistema ng pagpaparangal ng Department of Interior and Local Government o DILG na naglalayong kilalanin ang natatanging sangguniang panglungsod at sangguniang bayan na nagsusulong ng mga makabuluhang batas. Kinikilala din ito ang mga makabago at epektibong hakbang na isinasagawa ng mga lokal na konseho upang higit na mapabuti ang pamamahala at serbisyo sa kanilang komunidad. Kabilang sa mahalagang batayan ng nasabing award ay ang responsiveness, availability of legislative documents, effectiveness, efficiency at capacity development ng sangguniang panglungsod. Para sa mga miyembro ng konseho, ang Local Legislative Award ay magsisilbing inspirasyon upang lalo pang pag-ibayuhin ang kanilang dedikasyon sa pagsasabatas ng mga polisiya at programa na pakikinabangan ng mga Batanggenyo. May 200 runners ang lumahok sa takbo at serbisyo para kay WANA o Fun Run 2025 bilang pagsisimula ng pagdiriwang ng National Women's Month noong March 1. Narito ang report. Ang naturang Fun Run ay isang fundraising project ng Kalipunan ng Liping Pilipina o Kalipi, katuwang ang City Social Welfare and Development Office na naglalayong matulungan ang mga kababaihan sa lungsod na nangangailangan ng medical assistance. Hangad din ng nasabing aktibidad na mas maiangat ang kamalayan hinggil sa kahalagahan ng women empowerment at gender equality, gayon din upang hikayatin ang lahat na makilahok sa mga gawaing magpapanatili ng malakas at matibay na pangangatawan. Nanalo ng unang pwesto sa 5K category si Cian Lex Castillo mula sa bayan ng San Pascual. Second place si Nino Ian Falconaya ng Barangay 23 at si Chua Manzalapos mula pa rin sa San Pascual ang nagkamit ng third prize. Vanessa April Villena reporting para sa Palakat Weekend News. Nagsama-sama ang mga tanggapan ng Bureau of Fire Protection ng iba't ibang lungsod at bayan sa lalawigan ng Batangas sa kick-off ceremony ng Fire Prevention Month noong March 3. Ang detalye sa ulat ni Liza de los Reyes. Ang paggunita ay sinasagwa taon-taon upang maipaalala sa publiko ang kahalagahan ng ibayong pag-iingat upang maiwasan ang sunog na maaaring humantong sa pagkawala ng mga ari-arian at pagkasawi ng buhay. Ayon sa mensahe ni Batangas City Fire Marshal Fire Chief Inspector Joseph Asi, mahalaga ang pakikiisa ng lahat ng sektor ng lipunan sa pagpapanatili ng kaligtasan kontra sunog. Sa mensaheng ipinabot ni Mayor Beverly Di Macuja sa pamamagitan ni Councilor Junjun Gamboa, pinuri niya ang BFP dahil sa dedikasyon at walang sawang pagbibigay ng serbisyo sa ng mga ito anumang oras at sa pagresponde sa lahat ng emergencies upang masiguro ang kaligtasan ng bawat mamamayan sa lungsod. Kaugnay nito, nagsagawa ang BFP Batangas City ng iba't ibang kompetisyon sa temang sa pamayan ng nagdadamayan, sunog ay naiiwasan. Ito ay nilahukan ng mga elementary at high school students mula sa iba't ibang pampubliko at pribadong paaralan sa lungsod. Ayon kay BFP Deputy Senior Fire Officer 3 Alberto Alaer, ang nabanggit na gawain ay bahagi ng kanilang Community Relation Week at kampanya na mapalaganap ang kamalayan ng publiko ukol sa pag-iwas at pag-iingat sa sunog. Para sa Palakat Weekend News, Lisa Perez de los Reyes reporting. Bilang pagdiriwang na ika-35 Civil Registration Month noong Pebrero, muling nagdaos ng Spoken Word Poetry Competition ang Batangas City Civil Registrar's Office noong February 28. Narito ang report. Ito ay nilahukan ng 10 senior high school students mula sa iba't ibang pampubliko at pribadong paaralan sa lungsod. Layunin ng nasabing kompetisyon na may temang Building a Resilient, Agile, and Future-Fit Civil Registration and Vital Statistics System na hinggit na mapalawak ang kaalaman ng mga kabataan hinggil sa kahalagahan ng civil registration at vital statistics sa bansa.
Nanalo ng unang pwesto si Gabriel Eje mula sa Alangilan Senior High School. Second place si Jonna Lorraine Narvaja ng Sovereign Shepherd School of Values and Learning at nakuha naman ni Jean Anica Abanili ng Banaba West Integrated School ang ikatlong karangalan. Ayon kay City Civil Registrar Maria Carisma Mojares, hangad ng kanilang tanggapan na hikayatin ng mga kabataan na magkaroon ng mas malalim na pangunawa sa proseso ng civil registration at mga mahalagang dokumento na may kaugnayan dito. Ipinaliwanag din niya na ang datos na nakalap sa pamamagitan ng civil registry system ay mahalaga ang papel sa paggawa ng tamang desisyon ng pamahalaan upang makapagpatupad ng mas epektibong programa at serbisyo para sa mga mamamayan. Sa isang video message, ipinahayag ni PSA Region 4A Regional Director Charito Armonia ang kanyang patuloy na suporta sa BCCRO at sa mga programa pinatutupad nito. Para sa Palakad Weekend News kasama si Vanessa Palas Villena, Angel Barona nag-uulat. Magbabalik ang Palakad Weekend News makalipas ang ilang paalaala. Mahahalagang paalala upang maiwasan ang sunog. Siguraduhing gumagana ang fire alarms at sprinklers. Sanayin ang sarili at mga kasamahan sa evacuation plan at sumali sa mga fire drills. Isara ang LPG kapag hindi ginagamit. Ipasuri sa electrician ang koneksyon ng mga kuryente taon-taon. Tanggalin sa pagkakasaksak ang mga gamit matapos tong gamitin. Huwag pabayaan ang mga nakasinding kandila o sigarilyo. Turuan ang mga kabataan ukol sa pag-iwas sa sunog. Alamin ang paggamit ng fire extinguisher, hilahin ang pin, itapat ang hose sa pinagmumulan ng apoy, diinan ang pindutan, at galawin ang hose na parang winawalis ang apoy. Humigit kumulang sa 2,000 kababaihan sa lungsod ang lumahok sa Women's Month celebration na may temang Lipunang Babae sa Lahat ng Sektor, Aangat ang Bukas sa Bagong Pilipinas na ginanap sa Batangas City Sports Coliseum noong March 7. Pumarada ang mga miyembro ng women's group mula sa iba't ibang barangay patungong Sports Coliseum kung saan isinagawa ang isang maikling programa. Layunin ng naturang pagtitipon na itinaguyod ng City Social Welfare and Development Office at ng Kalipunan ng Liping Pilipina o Kalipi na ipagdiwang ang tagumpay ng mga kababaihan habang kinikilala ang mga hamon na patuloy nilang kinakaharap sa pagkamit ng pagkakapantay-pantay o equality. Ayon sa mensahe ni CSWD Officer Yasmin Candava, mahalaga ang papel na ginagampanan ng mga kababaihan hindi lamang sa kanilang pamilya, gayon din sa pangangalaga sa kapakanan ng kanilang komunidad at kaunlaran ng pamayanan. Binigyang diin ni Mayor Beverly sa kanyang mensahe ang mahalagang papel na ginagampanan ng mga kababaihan sa paghubog sa lipunan, gayon din bilang mga ilaw ng tahanan. Pinuri naman at sinaluduhan ni Sangguniang Panglungsod Committee on Women and Children Welfare Chairperson, Councilor Chad Atienza, ang mga opisyalis ng Kalipi sa mga programang ipinatutupad ng mga ito at para sa kapakinabangan ng kanilang mga miyembro. Highlight ng pagdiriwang Zumba Dance Competition kung saan tinanghal na kampyon ang Cluster 4 na kinabibilangan ng Barangay Kumintang Ibaba at Ilaya, Santa Rita Carsada at Aplaya, Santa Clara, Wawa, Calicanto, Bolbok at Kuta. Sila ay nagkamit ng premyong 7,000 pesos at certificate. Nanalo na ikalawang pwesto ang grupo ng Cluster 7 habang third prize winner naman ang mga kinatawan ng Cluster 3. Nakiisa at nagpaabot din ng pagbati sa mga kababaihan ang mga miyembro ng Team EBD. At yan ang kabuuan ng mga balitang tampok sa Palakad Weekend News ngayong gabi. Ako po si Rona Endaya Contreras. Magandang gabi at marami pong salamat sa inyong panonood.